Ako po si Mani Pareño ng Parish of the Lord of Divine Mercy. May saysay pa po ba ang fasting and abstinence na turo ng simbahan? Gayong may ibang alternatives na ibinigay si Pope Francis. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Pasensya na po kung medyo hirap po ako magsalita kasi meron po akong splint na nakalagay ngayon dahil sa aking TMJ problem. Hindi ko po pwedeng hubarin. Yung binigay ni Pope Francis ay dati naman na itong tinuturo din ng simbahan na hindi lang, kumaga, yung importante pa rin yung pagpa-fasting and abstinence kasi yung pagpa-fasting and abstinence sa food, that is very basic no? Pagkain. Pag walang pagkain, mamamatay ka. Ibig sabihin, kung kaya mong mag-fasting sa pagkain o mag-abstain sa pagkain, mas lalong kakayanin mo sa iba na hindi naman basic. Halimbawa, sigarilyo. Halimbawa, pag-inom ng alak, yung pagiging magagalitin. Hindi naman basic yung mga yan. Kung wala yan, di ka mamamatay. Pagka ba hindi ka nagsigarilyo ng 3 buwan, mas lalo ka nga mabubuhay. Hindi ba? So, ibig sabihin, kung yung very basic na pangangailangan ng katawan, ang pagkain, ay kaya mong supilin ang sarili mo na kahit ngayong panahon lang ng Kwaresma, mas lalong kaya mo pa sa iba. Lalo tigit sa mga kasalanan, sa mga paborito nating kasalanan, na maaari nating pigilan din ang ating sarili to abstain from them or to fast from them. So, kumbaga yung mga binigay ni Pope Francis, mga dagdag lang na pwede nating gawin sa ating buhay. Ibig sabihin, mga material na bagay, mga material na gawain na ibabawas natin sa ating sarili, dagdag sa abstinence and fasting so that we will become more spiritual, no? Na mas pupunuin natin ang buhay natin ng mga bahaging spiritual. Na sana, hopefully, ngayong panahon ng Kwaresmo, sa pagpupuno natin ng mga spiritual na bagay, ay mas mapapalapit tayo sa ating Panginoon. Yun lang po!